Interesado ka ba subukan ang pag-i-invest sa tinatawag na Bitcoin or cryptocurrency? Gusto mo bang malaman ang pros and cons bago mo pasukin ang investment na ito? Kung ang sagot mo, oo, panoorin mo ito! Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, also known as Mr. Chink Positive. Maraming salamat sa 1 million! Yes, 1 million! 1 million! Maraming salamat mga friendship sa pagsuporta sa channel na ito. If you haven't supported this channel, hindi ka pa nakasubscribe, please do click subscribe. Ito po yung channel ng mga payaman at mga iponaryos. Don't forget to subscribe. Don't forget to click the bell button. Sama na natin pati yung all. Pag may mga bagong videos, 12 noon, malalaman nyo po kaagad. I'm sure marami po nag-aabang po sa inyo regarding this topic na everyday, hindi po nawawala yan sa comment section ko. Chinky, can you talk about cryptocurrency, Bitcoin? Maganda ba siya o hindi? Okay, before I talk about this, let me offer some disclaimer. Number one, please lang, don't edit this video. Huwag nyo ikakat-kat itong video na ito at gagamitin nyo for your personal purposes. Okay, I just like to kung gusto nyo ipalabas tong video na ito, ipalabas nyo po ng buo, yung kabuuran. Mahirap kasi pag kinat-cut na po, nagkakaroon na ng out of context po. That's number one. Number two, I'm not in any way endorsing any types of investment. Okay, I'm not endorsing cryptocurrency, encouraging yung... Basta, at the end of the day, I'm here just to educate, pero kayo pa rin ang magde-decide. Okay? So, right now, let's talk about cryptocurrency. Ito po isang nauusong investment at marami na talaga yung nagiging interesado. Kasi nga, marami silang naririnig na malaki daw ang kinikita at potential para magbigay ng mas mataas ng returns compared to the back. Ngunit, kagaya ng iba't ibang investment, meron po ito tinatawag na kaakibat na tinatawag na risk and disadvantage. Kaya nga sa video na ito, aalamin po natin kung ano-ano po yung mga pros and cons ng pag-i-invest sa cryptocurrency para makatulong po sa inyo bago kayo maglabas na pinagpaguran yung pera. Let's go to the pros muna, yung mga positive. Number one, accessibility. Easy to access, 24 hours, at the same time, ikaw may control. Yan po yung advantage talaga ng feature na ito, no, ng cryptocurrency. Anytime mo gustong ibayad, anytime gusto mo i-transact, pwede mong gawin yan. And this can be accepted worldwide. This means to say, ang paggamit po ng cryptocurrency po ay para ka na rin, di ba, meron kang dollar. Ang dollar kasi ang pinaka-powerful na denomination po sa buong mundo, accepted by worldwide. Right now, cryptocurrency also is accepted worldwide. It's accessible worldwide. Digital po siya, ang nature po. So, parang digital products, you can deliver it anywhere, anytime, any place. At wala na mga transaction fees, wala na mga pera padala, wala na ganun. Diba? And then, ang kagandahan pa niyan, ang transaction pa nito ay real-time in just a matter of few seconds. Kaya ngayon napapansin nyo rin po, kaya tuwa rin yung mga tao po dito sa Pilipinas na gumagamit na rin po ng GCash, ng Paymaya. Bakit? Pag send mo, in a few seconds, nandun na. Parang yun po yung parang feature po ng cryptocurrency. So in other words, it's so easy to transact, it's so easy to use, at the same time, it's 24/7. Pros number 2, more confidential. Confidential in the sense kasi ikaw lang nakakaalam, may password, at the same time, meron siyang mga security features. Diba? May double authentication features. Bago mo ma-withdraw ang pera mo, ino-notify pa rin yung cellphone mo. And then, not only that, syempre, ginagamit po natin yung tinatawag na technology, di ba? Which is what we call as the blockchain. Yun, naririnig niyo yung blockchain. Ano ba yan? Mga hollow block ba yan? At saka mga kadena? Hindi po. Napapangalagaan po ang mga transaksyon ng mga users against identity theft. Oo, meron din element nga na tinatawag nga natin na online privacy. Kaya nga, sa gitna po na tinatawag na confidentiality, hindi mo malalaman talaga kung kanino nanggaling po yung pera. At the same time, meron tong tinatawag na anonymous features. So, yun po yung kagandahan. Pero, syempre, pag anonymous, at the same time, confidential, pwede rin gamitin to sa mga shady na transaction. Kaya dapat natin muna pag-aralan na mabuti bago tayo tuluyang mag-invest. Napaka-importante rin na iba yung pag-iingat sa paggamit po nito. Especially, syempre, pagka in-open nyo na po yan, naka-open na po yung phone nyo or yung computer nyo, na hindi nyo tinanggal ang mga security features nyo, baka pwede rin siya magamit ng iba. Third advantage po and pros is what we call no middleman. Hindi na kayo dadaan ng bangko, hindi na kayo pipila, diba? Hindi na kayo mag-ATM. Saan po nakukuha to? Ito po yung nakalagay po sa isang ledger na tinatawag natin again, blockchain technology. Ang ibig sabihin po nito, ang data po ay available at pwede nating makita
Kahit sino, kahit anong oras, it's already available at the palm of your hand. Yan po yung pros, pero papunta naman tayo sa cons. When you say cons, ano naman po yung hindi magaganda about cryptocurrency or Bitcoin? Pero bago natin pag-usapan yan, syempre naman, batiin natin muna ang ating mga friendship na si Lilian Ramirez, si Madel Barnido, at si Micah De Castro. Pa-shoutout daw. Maraming salamat sa pagtutok. Ano naman po yung cons? Number 1, it can be difficult to understand. Totoo po yan. Marami na rin pong information out in the internet pero kulang pa rin ang pangunawa. Bukod pa sa kakulangan ng kaalaman pa ng cryptocurrency, maaari ring maging challenging to sa mga taong hindi alam po ng paggamit ng technology. Lalo na kung takot po kayo na gumamit po ng transaction through online. Kaya mahalaga, okay, makinig muna at kumuha muna ng tamang impormasyon bago nga mapagkatiwalaan itong bagong sistema na ito pagdating sa finance at investment. Cons number 2. Challenges po because of market fluctuation. Ito po, pakinggan nyo po ha. Pakinggan nyo to mabuti bago kayo mag-invest. Because cryptocurrency is not only a currency, not only considered as money, but it's also a form of investment. Pwede rin pong tumaas at bumaba ang kanyang value. Kaya nga since hindi pa po talaga matagal itong cryptocurrency, so hindi pa siya po talaga stable, prone talaga siya for fluctuation. Just to give you po an idea and a proper perspective, nag-launch po yung cryptocurrency more or less noong 2009. Napakababa po talaga. Few dollars lang po Few dollars na makakabili ka na. And grabe naman talaga. In the year 2017, umangat po ng more or less $20,000 ang per Bitcoin, per crypto. Wow! Kung may 1 crypto ka, may 1 million pesos ka. Grabe. Laki! Pero, ever since 2017, bumaba po yung cryptocurrency ngayon po. As of April 2020 po, ang value na lang po per crypto is $7,000 US. This is according to Investopedia. Investopedia po ang source ko. Ito po parang kung nag-invest po kayo ng 1 million pesos ngayon, ang halaga na lang ng pera nyo, 300,000+ na lang po. So makikita nyo po, pwede siyang kumita na mataas, pwede ka rin malugi na malaki. Cons number 3, no security in case of loss. Ayan, yun ang pangatlong disadvantage po. Hindi tiyak po, just in case, nagkawalaan yan digitally. Diba? Or let's say, ito lang, hindi naman to dahil hindi secure. Dahil nahack ang computer mo, nahack ang system mo, nakita nila yung profile mo, nakita nila yung password mo, nakita nila yung authentication, at ginamit po nila, goodbye. Yun na po. Kasi hindi po liable po kung saan ka bumili at kung mawala yung pera. Hindi katulad po ng bangko. Covered pa siya ng PDIC ng $500,000. Kung let's say may nangyari po nga, at wala na yun, di ba? That's the reason why may mga iba po ang ginagawa po nila, hindi nila nilalagay yung online, yung kanilang crypto. Mismo, dinalagay nila sa USB. Oo, sa file, tapos binobolt po yun. Ang problema rin po, kung ma-misplace mo yung USB, na-misplace mo na rin yung pera mo. Kaya guys, tignan nyo muna tong crypto na ito bago talaga kayo mag-invest ng tuluyan. And last, number 4, yung pinaka-cons talaga para sa akin. Since this is a new form of currency and new form of investment, may mga nagta-take advantage po ng sistema. Kaya nga, may mga lehitimo, kaya nga, buy from legitimate companies. Sana if you want to buy cryptocurrency po, buy it from mga designated po ng BSP. Hanapin nyo po sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung sino po yung mga designated na talagang pwede kayong bumili ng crypto. Aside from that, huwag nyong isipin na po. Kahit na malaki pong income, bakit po? Marami pong mga scammers. Ang gagawin po nila, they will encourage you to invest. Not only invest, they will also encourage you to encourage other people to invest. And in return, you will get commission from the investors. Kaya mag-ingat-ingat po talaga kayo bago talaga kayo mag-invest. Kung gusto nyo, mag-invest na lang kayo. Kung gusto nyo, if you want to take that risk, fine, that is your money. But I don't encourage you to invite other people to invest. Bakit po? Bakit? Look at me. Just in case, my friend, nagka-problema yung kumpanya, umalis, nawala yung website. Sino nga habulin? Yung kumpanya o ikaw? Hindi yung kumpanya kasi wala na yung kumpanya. Ikaw ang habulin. Imagine mo, baka ikaw pa ang magbayad. Diba? Kung ano in-invest na. And you cannot afford that. Again, at the end of the day, maganda ba cryptocurrency? Well, kung alam mo yung ginagawa mo, if you are willing to take the risk. As for my end, I'm already 56. Ako naman po, I stay away from high-risk investment as of this time because I do not have much time. I don't have much more energy. Kaya hindi po ako pumapasok sa mga
high risk. So guys, I hope that you like this session about cryptocurrency and Bitcoin. Please share this with some friends who are also interested to know more about this. Don't forget to like and subscribe. This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Think positive. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.